Mga kaibigan, hindi maganda itong balitang pag-uusapan natin ngayon. No? Dahil ang sabi rito sa report, posibleng mag-udyok ng World War o pandaigdigang digmaan ang makabagong teknolohiya. At ayon nga sa Russia, spokesperson mga tol na si Dmitry Peskov mga tol, humihina na ang global security system at posible ang nuclear war. Naku po, para malaman natin ang buong detalye nitong balitang to, syempre pag-usapan natin to, samahan ninyo ako mga tol. Audio Jungle. Alright, mula rito sa UNTV News and Rescue, itong balitang ating panonoorin. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Unti-unti nang gumuguho ang global security system ng mundo. Ayon kay Kremlin spokesman Dmitry Peskov, ito'y dahil ang tanging pumipigil lamang aniya upang sumiklab ang panibagong digmaang pandaigdig sa ngayon ay ang armas nuklear. Ang armas nuklear ang tanging pumipigil para magkaroon ng pandaigdigang digmaan. Sa madaling salita mga tol, etong weapon of mass destruction na to ay eto rin mismo yung pumipigil para hindi siya magamit o hindi magkaroon ng isang pandaigdigang digmaan. Kasi nga ito ay tinuturing ng mga bansa, ng mga nuclear powered country bilang kanilang deterrence. Ibig sabihin pamigil. Siyempre kapag meron kang ganitong kalaking sandata, unang-una walang magtatangkang gerahin ka. Bakit? Kasi kapag ginera ka nila o nakipaggera sila sa'yo, posibleng gamitin mo yan. Lalong-lalo na kung pareho kayong merong ganitong klaseng sandata. Siyempre pag ginamitan ka niya, normal, gagamitan mo rin siya mga tol. Siyempre parang ano yan mga tol marunong kang humawak ng barel pero takot kang tutukan pa rin ng barel. Alam mo yun, ayaw mong makipagbarilan, ayaw mong makipagbombahan ng katulad ng ganito. So yun daw yung nagiging dahilan kung bakit pinipigil to o napipigil pa. What way it goes now? So the global security system has been eroded and there is nothing left but the nuclear deterrence. This is something that prevents us from a global war. So yun na lang yung pumipigil, no? Pero humihina na o gumuguho na yung global security system. Kaya kung naaalala ninyo kahapon, 'di ba, binigyan natin ng reaction video etong si Kim Jong-un ng North Korea. Ang kanya namang panawagan is palakasin pa yung kanilang nuclear capability, yung kanilang nuclear arsenal to take over the world. Gusto nilang makuha o masakop ang buong mundo. No? Medyo alam mo yon, nasa panaginip pa yon kasi nagsisimula pa lang sila at kakapiranggot pa lang yung kanilang nuclear arsenal. Kumpara mo naman ito sa China, kumpara mo sa Russia na may pinakamarami at sumunod ang Amerika na marami din. No? Sa panayam nitong Miyerkules sa Russia, sinabi ni Peskov na kanya-kanya ng pagpapalakas ng kapasidad pangdepensa ang mga bansa dahil sa makabagong teknolohiya at hindi malayong magka-interes na rin ang iba sa nuclear weapons. Oh, napapansin natin yan, di ba? Amerika ngayon gustong habulin ng China pala, no? Sabi nga by the year 2030 is masyado ng malaki o nasa malaki na, nasa 1,000 na mahigit yung nuclear arsenal ng China. Tapos ngayon nagpupumilit humabol itong North Korea na medyo may pagkabaliw din. But the technologies are developing the way that new types of warfare, conventional ones, non-nuclear ones, would emerge. But in terms of the destruction capacity, they actually could match the one of the nuclear weapons. Pero sa palagay ko, siguro kahit dumating na yung puntong buong mundo meron ng ganyan, Pilipinas na lang ang wala Hanggat hindi nawawala muna yung mga ano rito yung mga buhaya rito na unti-unting kumakain ng ating bansa, no? Na imbis na palakasin yung ating depensa, mas pinapalago nila yung kanilang bulsa. Taon ay nagtapos na ang of the nuclear weapons. Ngayong taon ay nagtapos na ang bisa ng Nuclear Arms Control Treaty sa pagitan ng Russia at Amerika. Ang New START o Strategic Arms Reduction Treaty na siyang nagbabawal sa pagpapalago ng nuclear weapons ng dalawang malalaking nuclear powers. Yung problema, nagtapos na nga, di ba? Ito yung pumipigil sa pagpapalago. Since nagtapos na, ano pang pipigil sa kanila?
para magpalago. Etong Russia at Amerika, bagamat nakikita natin, 'di ba, may mga pagpupulong sila, nagkakamayan, pero the back of their head, mga tol, sa loob ng isipan nila, kalaban pa rin ang turing nila sa isa't isa. Walang pinagkaiba yan, mga tol, sa China at Amerika din, kahit na okay yung relasyon nila, sinasabi ng mga leader okay yung relasyon nila, pero tignan mo, after ilang buwan nagbabangayan na naman, nagpapatawan ng mga tariff, yung mga ganung mga bagay. Nag-expire ang kasunduan noong February 5 at wala pa ni isa sa US o Russia ang nagpaparamdam kung nais nilang palawigin pa ito. Ibig sabihin sa ngayon, wala nang restrictions o regulations kaugnay ng pag-develop nila ng armas nuklear. At dahil wala pa ni isa sa kanila ang nagpapahiwatig na gustong palawigin pa yung kasunduan na yon, yun ay senyales, mga tol, na wala rin silang tiwala sa isa't isa. Sa laban ng Russia at Ukraine, iginigit ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na posibleng gamitan sila ng Russia ng armas nuklear, kaya ganun na lamang ang pagpapasaklolo nito sa mga bansa sa Europa at Amerika. Ito rin ang bukang bibig at paniniwala ni United States President Donald Trump at Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, kaya matindi ang kanilang pagnanasa na alisan ng kapasidad nuklear ang Iran. Kasi sa lahat ng bansa na pwedeng magkaroon ng ganitong klaseng sandata, nakikita nitong dalawang to, si Netanyahu at saka si Trump, na Iran lang ang seryosong gagamitin talaga yung bagay na yan if ever meron sila. Kasi halimbawa, itong Russia, bagamat meron sila at sila nga ang may pinakamarami, mga tol, sa buong mundo, hindi nila ginagamit yan kontra dun sa kalaban nilang Ukraine. Nasa palagay ko hindi naman siguro nila kailangan gamitin pa. Pero etong Iran, mga tol, once na magkaroon yan ng ganyan, ang paniniwala ni Netanyahu at ni Trump, yan ay gagamitin talaga ng Iran. Bakit nga naman sila gagawa ng ganyan kung di nila gagamitin? Gagamitin nila yan laban dito sa Israel o laban pa sa iba. No? Ano sa tingin ninyo? No? Pwede kayang mangyari yun? לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. וכל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יהיה. And last week we signed a historic agreement to end the conflict with Iran, fully open the Strait of Hormuz, and accomplish what no president has ever been able to accomplish before. Iran will never have a nuclear weapon. That's done. Sa ngayon, may umiiral na Non-Proliferation Treaty sa pagitan ng mga bansa na naipatupad noong 1970. Na-extend indefinitely noong 1995. Sa panahon ng kasunduan, 5 bansa lang na mayroong armas nuklear bago ang taong 1967 ang kinikilalang legal. Ang Amerika, Russia, United Kingdom, France at China. So illegal din pala yung kay Kim Jong-un, no? Pero hindi pa nila tinututukan ng pansin eh. Once na matutukan ng pansin yan, matutupad yung pangarap ni Kim Jong-un. Kasi buong buhay nila, mga tol, puro digmaan ang pinaghahandaan nila, pero wala namang gumegera kasi sa kanila eh. Sila lang yung nakikisali, di ba? Nagpadala nga siya ng mga sundalo rito sa Russia kontra sa Ukraine. Matapos ang 31 taon, nagdeklara na rin ng possession ng nuclear warheads ang India, North Korea at Pakistan. Ang Israel ay pinaniniwala ang mayroon na rin nito, bagaman itinatanggi pa rin ng kanilang gobyerno. Ang Ukraine, kasama ng Kazakhstan at South Africa, ay dating may nuclear weapons pero wala na sa ngayon. Ang Iran naman, bagamat walang inihahayag, ay pinaghihinalaang nakagawa na ng armas nuklear na siyang pinangangambahan at nais pigilan ng Amerika. So eto ngayon, ganito kabigat, mga tol, ang hinaharap ng ating daigdig. Dahil nga dito sa teknolohiyang ito. No, kaya nga sising-sisi, mga tol, nagsisisi talaga yung taong nag-imbento ng ganitong klaseng sandata. Una at huling ginamit ito sa aktual na labanan noong World War II. Ginamit ito ng Amerika sa bansang Hapon. Bagamat hindi pa ganun kasing lakas nung mga meron ngayon na pinapaniwala ang talagang triple, quadruple ang lakas niyan kesa nung ginamit nila doon sa Hiroshima at Nagasaki. Pero kita nyo naman, mga tol, kung anong pinsala ang naidulot nun sa bansang Hapon.
What if gamitin yan? Hindi lang naman Amerika na ang meron yan, maging ibang bansa. At after nyan, pagkatapos sumabog niyan, hindi pa doon natatapos mga tol. Ando doon pa yung nuclear fallout na tinatawag. Yung magiging side effect kumbaga. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling opinion, comment at reaction sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.